Ang siste nito, yung babae, may hawak na tinidor. Tutusokin si Mister. Umilag din. Ayan, dito tumama oh, butas oh. Kita nyo butas, di ba? Tinidor lang. Kita nyo tinidor lang ginamit pero butas siya oh. Kita nyo para siyang may mata rito oh. Kita nyo oh. Butas oh. Talagang dito tumama yung tinidor na ginamit ng babae kasi sasaksakin niya yung asawa niya kasi nag-aaway sila. Mahirap talaga pag nag-aaway talaga ang mga mag-asawa, no? Samantalang dati naman bago sila nagkagustuhan nagliligaw, ang gaganda ng mga usapan nila, mamahalan. Tapos pag nagkaroon ng kunting unawaan na hindi magkakaunawaan, hahantong sa magsuntukan, magsaksakan hanggang sa yung ganitong mga TV natin na walang kinalaman ng nangyayari at tinatamaan. Di ba? Hindi mo, oh. Ang laki ng tama eh. Kung yung lalaki, yung asawa ng babae na lalaki ang tinamaan, kung ganito katindi ang tama nito, malamang butas din ang katawan nun. Kahit sabihin mong tinidor lang ang ginamit ng babae. Kung makita nyo to, oh. Di ba? Pagka, hindi basta-basta ito mabubutas ng mahinang klaseng tinidor. Okay, papalitan na natin to kasi basag siya eh. Okay? Hindi nyo mga viewers, oh. Naghihiwalay yung kanyang LCD, oh. Oh. Butas, oh. Oh. Naghihiwalay siya, oh. Oh. Lusot ang screw, oh. Oh. Lusot siya, di ba? Ito niya, oh. Naghiwalay yung LCD sa sobrang lakas ng tama ng tinidor. Yun na. Palitan na natin. Ang kaso natin ngayon mga ka-viewers, pareho. Ang dahilan ng pagkasira ng mga TV nila ay away. Yung isang TV ay nakailag, sinuntok. Ito yung isa, sinaksak ng tinidor. Buti na lang ay TV ang tinamaan. Kung nagkataon na yung tao ang tinamaan, ako. Laki problema nun. Sigurado magpapagamot sila. Makita nyo yung tama ng sili, parang butas talaga eh. Kung yung katawan ng lalaki ang tinamaan, sigurado butas din. Yung ano nga eh, kung yung LCD nga, butas eh. Yung kanyang katawan, hindi mabubutas. Okay. Pagkakabit ng LCD, kailangan zero yung pagitan ng bawat gilid-gilid kasi kapag may kunting awang ay nako, sigurado magka-crack yung inyong LCD.
Tingnan natin mga ka-viewers. Tingnan natin kung success pa yung pagpalit natin ng LCD. Yun. No image. Okay mga ka-viewers, no image siya. Tignan natin kung ba't no image. Dapat mayroon na yan. Baka yung binigay sa ating LCD, walang image. Yun. Tingnan natin mga ka-viewers kung walang image. Okay naman ang pagkakabit. Tingnan natin kung mayroon mang voltahe tungo sa ating panel. Okay, meron siyang 12 volts. Kung gamitin natin mga viewers yung digital. Kita mo, nag-troubleshoot patuloy tayo mga ka-viewers. Bakit walang image? Ayun, meron siyang ayun, nakikita nyo ba yung digital mga ka-viewers? Pasensya nyo na yung digital ko medyo luma na pero kahit pa paano mababasa nyo naman yung mga voltahe ko. Okay mga viewers, titirin ko yung kung may kuryente patungo sa ating LVDS. Sa ating LVDS mayroon siyang 12. Tatawid tayo sa kabila, mayroon pa rin. Ngayon, titignan natin yung kanyang VGH kung mayroon. Kasi, kagaya ng sabi ko sa inyo, ang LCD na ito ay nabili natin sa Camarin, Caloocan. Eh, kung may problema o may issue man ito, ay hindi natin alam. Ngayon, ayan, nakikita nyo mag-tester, ano? Kasi, tester natin mga ka-viewers yung kanyang VGH sa VGM kung mayroon. Sus, ano ka naman yan? Ba't ka naman humiga? Ayan, ayan mga ka-viewers ha. Sa VGH tayo. Okay, VGH. Ito. Okay mga viewers, meron siyang VGH oh. Ayan, meron siyang VGH na taas ng VGH nito 39.2. Okay. Pero yung kabilang VGH niya 30 lang kasi dalawa pa lang VGH niya oh. Okay. Tester natin, ano ba naman yan? Tester. Ayan, okay, kita na yan. Mga ka-viewers, di ba 30? Pero dito sa may kabila, mayroon siyang 39. Oh. Okay. 30 na rin siya. Tapos, yung PGL o P-off, mayroon naman. Okay mga viewers. So, gumagana yung ating VGH, VGL sa ating panel na binili sa Camarin, Caloocan. Kaya nga lang, ang TVI, blanco. Ngayon,
titignan pa natin sa kanya mga ibang voltahe, baka mayroon pang voltaheng wala. Pero usually naman sa mga ka-viewers, yung VGH, VGL niya ay sapat na. Yung kanyang Bicom. So, yung kanyang Bicom, mayroon din mga ka-viewers, di ba? Ayun o, 3.6 volts. Tapos yung kanyang DVDD. Oh, mayroon din 3.3. Pero magtataka ka mga ka-viewers, wala siyang picture. Binili naman ito sa Kamarin Caloocan tong panel na to. Tinisting naman nila to doon. May picture naman, pero kung ala, blanco. Ngayon, para ma-sure tayo kung yung LCD na binili natin sa Kamarin ay okay na talaga, sasalpakan natin ng panibagong board. Kasi kung yung board dito, baka ito may problema, kaya ayaw mag-picture, ay dalawa ang sira ng TV na ito. Board at saka ang kanyang LCD. Dahil ito'y nasira dahil sa pag-away ng mag-asawa. Baka naman pati yung board damay din, okay? Tryalan ko muna naman ibang board mga ka-viewers. At tanggalin ko muna to. Alam mo mga ka-viewers, LCD lang dapat ang sira nito eh. Pero kung makikita mo, pati yung board niya, blanco. Walang image. Patrayalan ko ng ibang board. Ito mga ka-viewers, ang board na pag-testing ko. I-testingin natin sa dito kung dito magkakaroon siya ng image. Kasi yung board niya, bago nang palit natin ng LCD, pero pagpalit natin dito ng kanyang LCD, walang image, then titrayalan natin siya dito. Kapag ka dito may lumalabas, ibig sabihin sira din yung board niya. Okay mga ka-viewers? Papaklightin ko muna. Papaklightin ko muna mga ka-viewers. Ay, hindi na. Gagamitin ko na lang yung aking DIY. DIY pala. Kasi iba yung saksakan niya eh. Alin ang aso? Ano, Chay? Alin ang aso? Oo, itasali ko yan sa'yo mga kaibigan. Nakalibit ka, Abi ah. Pero ano? Ang dalawa siya. Kasas. Kasas ba? Ang dalawang tao. Sa likod, Jago, solo niya yung puwan sa likod. Ang ating kasi ano sa kanila ba? Ay, nasa school din. Mamaya ka tayo siya mo para hindi ko. Wala naman sa kayo. Kasi ako ano kaya yung kulong katabi niya ron? Saka isipin mo, nasa maliit yan. Or sa katao mo, or sa maliit? Mga sinaksak ko na yung ginamit natin na motherboard. Titignan natin kung talagang walang picture. Walang gusto gagawin. Oh my God. Mga ka-viewers, wala talaga sa picture. Mga ka-viewers, wala nga talaga sa picture kahit dito sa ating kinakabit na ano. Wala siya oh. Ngayon, susubukan natin sa palitan ng ano. Palitan natin sa nito. Baka ito may problema. Kung minsan din kasi yung ganito mga ka-viewers, nagkakaproblema din. Subukan ko ng palitan.
Plug in. Ayun. Mga ka-viewers, sira yung kanyang LVDS cord. Ayun, mayroon na, oh. Nakita nyo? May display na. Kaya lang madilim kasi ang ginamit natin na backlight, DIY. Okay? Bunutin ko ulit, ha? Para may pakita ko sa inyo mga ka-viewers. Ang sira ng kanyang kaya kanina mga ka-viewers, walang picture yung kanyang board ay dahil itong kanyang LVDS ay sira. Kaya akala ko kanina ay may problema yung board kasi walang lumalabas. Ngayon, nung tinisting natin siya sa another board at itong LVDS na to ang ginamit natin ay wala ring display. So, nag-isip ako bakit walang display. So, nag-isip ako subukan nating palitan ng ganito LVDS niya. Makita nyo, ito nilagyan ko siya ng ganitong LVDS ko, tinisting ko nito, nagka-picture na. So, ibig sabihin mga ka-viewers, mga kabutingting, ang LVDS na ito ay nadamay sa away ng mag-asawa. Nasyak. Dahil LCD lang dapat ang kailangang palitan, pati siya, ayaw rin gumana. Kung iisipin mo, matataranta ka eh. Dahil unang-una, bago yung LCD palitan, bagong luma. Kasi kalukan, luma naman yung LCD doon. Hindi naman radyo yun eh. Bagong luma ang tawag doon. Bagong palit na lang. Sige kasi yung LCD niya, butas, di ba? Ngayon, pagkabit natin, ayaw gumana. So, nag-isip tayo na baka yung kanyang motherboard sira. Dahil walang picture. Ngayon, nung nag-trial tayo ng ibang board at gamit pa rin natin yung kanyang LVDS, wala rin. Pero nung nagpalit tayo ng LVDS na itong ginagamit ng LVDS na to, ay nagkaroon siya. So, ngayon, nagkaroon siya nito, di ba? Nagkaroon siya nito. So, titistingin natin siya dito sa LVDS na to kung magkaka-picture nga. Dahil itong LVDS na ito ginamit natin, nagkaka-picture. Okay? Tatanggalin ko siya rito. Okay? Ikakabit natin siya. Tapos ito ang gagamitin natin. Nakakagulat. Pati ba naman yung LVDS cord? Sira din. Okay? Testingin natin siya dito sa aking LVDS na pang-testing. Sabi ko naman sa inyo mga ka-viewers, kahit papaano, mayroon talaga kayong matutunan. Kung iisipin nyo, dapat ang ating gagawin lang ay pagpalit lang ng LVDS doon sa pagpalit lang ng LCD. Pero nung nagpalit tayo ng LCD, di ba? Aba, hindi gumana. Ba't hindi gumagana? Kasi may sira din ito. Okay, testingin natin dito sa aking ginagamit kung gagana nga. Okay, saksak ko na. Ginamitan ko muna siya ng aking pang-testing na pang-testing na sensor keypad na kasi yung kanyang pindutan nandun sa takip sa likod. Pagka ikakabit pa natin, kaya dito muna ito tatitestingin pa lang natin kung magkaka-picture na nga siya. Dahil doon sa isang board na ginamit natin ay nagkaka-picture na siya. Dahil nga ito ang ginamit natin, di ba? Ito ginamit natin. Tingin natin siya dito kung magkaka-picture sa dito. Ayan, tignan natin. O, nakita nyo mga ka-viewers? May display. Kaya nga lang ay nalagyan din ng signal para makita nyo. Hiramin muna natin.
Lagyan tayo ng signal mga ka-viewers ha. Hinira muna natin itong cord doon sa may kabila para matistig natin kung ano ang labas ng picture niya. Oh, tingnan nyo mga ka-viewers. Tingnan nyo ang pagmumukha. Ha? Masama ang pagmumukha mga ka-viewers. Oh. Ngayon, titignan natin yung baka kung minsan mga ka-viewers sa kanyang LVDs na to, mga ka-viewers, kung minsan sa kanyang LVDs na to, kung minsan mayroon dito na yung number 9 na pin ay open o kaya yung number 9 na pin ay naka-ground. Kaya titignan natin sa dito kung ano ang mayroon dito sa pin. Okay mga ka-viewers, kung makikita natin dito sa kanyang pin, ay mayroon siyang 3 plus 2, 5 plus 1, 6, 7. Kung makikita nyo mga ka-viewers, yung pang number 9 ng kanyang connection ay open. Wala siya nakakabit. Ngayon, kung titignan naman natin dito sa kanyang sa ating kinakabit na LVDs, mga ka-viewers, kung titignan naman natin dito sa ating kinakabit na LVDs, yung kanyang bilangin natin ha, 4, open din naman. Okay mga ka-viewers, open din kasi 4, 7, 8, 9 open din ito. So wala siyang issue kahit na pinalitan siya ng ganito. Ngayon ang problema, hindi siya normal ang picture. So maghanap tayo ng isa pang ganitong LVDs, susubukan natin uli kung magno-normal ang picture. Okay mga viewers, hahanap lang ako. Kasi yung picture niya ay pangit. Hindi siya normal. Hahanap lang ako mga ka-viewers. Ito mga ka-viewers, nakakita ko mahaba at saka yung kanyang number 9 pins ay mayroong, titignan ko lang mga ka-viewers ha. Pasensya na kayo, gagamit lang ako ng matang malaki kasi masyadong maliliit yung nakaguhit dito ng mga pins niya eh. Hindi ko makikita eh. 3, 3, mga ka-viewers, ito siya ay mayroon siyang nakalagay sa kanyang number 9. Ayun o. Titignan ko lang maigi kung tama ba ang sinasabi ko. Kasi medyo maigi po eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay nga, mayroon nga mga ka-viewers oh. Ngayon ito mayroon siyang nakalagay sa kanyang number 9 na pins. Ito ang ilalagay natin. Titignan natin kung magno-normal yung picture. Okay mga ka-viewers, testing na natin. Magmalaman natin kung magno-normal yung picture mo.
Yun. Mga kabuting-ting, siguro marahil tatanungin nyo, bakit yung dati niyang LVDS, bakit ang dati niyang LVDS ay open yung connection ng number 9 ay original niya to sa kanyang dating LCD na butas dahil sinaksak ng asawa. Nag-away sila Open ito. So walang connection ng number 9 pins. Ngayon, ito ang nakakabit. Walang picture, sira din. Akala natin sira din yung kanyang board. Ngayon, yung pinalitan natin siya dito sa isang LVDS natin na pang-testing, open din ito. Wala din connection yung number 9 niya. Pero ang picture ay pangit. Pangit ang picture, di ba? Nakita nyo naman kanina. Ngayon, open din siya, di ba? Pero, yung pinabit natin, yung LVDS na ginamit natin ito, ginamit natin ito, bagong kabit natin, kinuha ko dun sa ating baul na pinaglalagyan. Marami ko kasi itong mga LVDS na katago lang. Ay may connection yung number 9 patungo sa ground. Kung magtatanong kayo, may connection patungo sa ground. Tapos, nung ginamit natin, ay naging okay na yung picture niya. Kung makikita nyo, okay na yung picture. Alam nyo po kung bakit mga ka-viewers? Yun po kasing number 9, yun po yung kanyang, yung number 9 connection ng LVDS natin. Yung number 9 pins, yun po kanyang select LVDS. Kung ikaw ay may remote, pwede mo naman siyang i-select na lang doon sa remote para mag-normal yung picture na kagaya ng kanina. Ang problema mga ka-viewers, ito kasing TV na to ay higher. Wala po akong remote niyan at saka hanapin pa natin kung anong code ng remote niyan. Dahil higher po yan Ibig sabihin ng higher, mataas, higher siya Ngayon, sa ating mga kaalaman ay kahit naman walang remote, kung yung problema lang naman ay yung mga ganong klase na pangit ang picture, ay dalawa po kasi ang pwedeng gagawin doon mga ka-viewers. Una, ay pwede mo siyang indikan ng patungo sa ground. Yung kanyang number 9 pins, indikan mo siya ng patungo sa ground. Yung kanyang LVDS na nakuha natin doon sa ating lumang baol ay mayroon na siyang connection na pin number 9 na nakakonect sa ground. So, nung ikinabit natin yung kanyang LVDS connection na mayroong nakaabang na patungong connection sa ground, ay nag-normal na yung picture. So, okay na ang TV na ito. Ganon po yun mga ka-viewers. Ngayon, kung sakaling hindi natin alam ang tamang procedure, siyempre, kung kabit tayo ng LCD at biglang nagkaganon ang picture, ayun yung ibig sabihin na kailangan alam mo yung theory kung paano. Simpleng imposible lang mga ka-viewers, di ba? Kung makikita nyo, akala nyo pagpalit ng LCD, okay na agad. Kaya nga lang siguro sa program ng kumpanyang pinanggalingan, kasi ito kasi ng ating ang original kasi niyang panel ay galing sa higher, mataas po yan mga ka-viewers, di ba? Ngayon yung ipinalit natin ay galing sa Pinsonic. So magkakaiba po sila ng program. So maaring ang Pinsonic ay nag-design na dapat yung kanyang panel ay mayroong naka-ground yung number 9. At yung higher naman ay naka-open lang. So kaya siya nagkagano na wala siyang picture kanina ay dahil open yung original at yung ikakabit natin ay kailangan mayroong connection ng patungo sa ground. Okay ba mga ka-viewers? Sana may kunti kayo natutunan. Kung isipin nyo, palit LCD lang tayo pero wala tayong ginamit na remote. Kasi kung minsan sa remote lang yan, okay na yan Pero sa pagkakataong ito, nakuha natin at napalinaw natin yung kanyang picture nang dahil lang sa ating kunting kaalaman na dapat ang pin number 9 ay may supply or naka-ground. Kung siya ay dating hindi naka-ground o open siya at nung nilagyan natin ng LCD at na nagkaganon ang picture, nagbuwang ang picture niya, ay iga-ground nyo lang yung pin number 9. Take note mga ka-viewers
pin number 9, mula doon sa 12 volts na supply niya, magbilang po kayo yung number 9 na pin. Kung open po yon at ang picture ay pangit, solarize, kapitan nyo po siya ng patungo sa ground. Pag ayaw pa rin, 3.3 po ang isalpak nyo. Huwag po kayong matakot na magkabit ng ganon dahil hindi naman yan masisira. Basta wag lang siyang pagaya ng ground, wala pong problema kahit mag-ground lang yun. Hindi naman nangyari, di ba? Okay naman. Ngayon yung 3.3, okay lang din. Basta wag lang siyang tumaas ng 3.3. Baka mamaya, ilagay nyo 5 volts. Eh, baka masunog. 3.3 lang. 3.3 o kaya 3 volts. Masusukat nyo, makakuha kayo. Marami yun sa board niya. Nakakunik lang yan dyan. Naghanap na kayo. Pwede nyo nung ikabit para mag-clear ang picture. Kung ganon ang picture niya kaya pangit. Pero sa ginawa natin kasi, hindi na ganon. Malay nyo, baka sunod na araw na pag-live natin ay makagawa tayo ng gano'n na ang kinuhaan naman ng supply patungo sa kanyang paglinaw ay 3.3 naman o kaya 3 volts. Sa ngayon kasi wala tayong kinuhaan kundi yung kanyang LVDs ay may nakaready na patungo sa ground. Okay, tatakpan na natin mga ka-viewers. Okay na ang TV na ito. Tatakpan na natin. Sa alam mga ka-viewers, sapat na yung paliwanag ko ha. Kahit ako, nagulat din ako eh. Pag salpak natin ng LCD, walang picture. Di ba, nagulat ako. Yun pala, may problema. Ito pala. Sira din. Malamang mga ka-viewers, nung sinapok nung asawa, yung asawa niya na sasakasakin niya ng tinidor at itong TV ang tinaman. Malamang ito na-shock din. Na-shock. Sumama siya doon. Kasi ito nakakunik ito sa LCD. Na-shock siya. Kaya siguro hindi pa siya natawan hanggang sa ngayon. Kaya yun, walang picture. Kasi nagblanko talaga yung kanyang pagmumukha eh. Makita nyo kanina bago pag-testing natin. Nagblanko dahil may butas. Nasyak ang wire na ito. Okay? Kaya nagkaganon. Okay ba? Daming dal-dal. Tama na. Sasalpak mo na. Mga viewers, maraming salamat sa inyong panunod ha. Alam ko marami din kayo kahit na ganito lang ginagawa natin ng TV. Pero ang sa akin naman, sabi ko sa inyo, kahit na paano mayroon ng konting natutunan. Maraming salamat po sa inyong panunod. Pero ang talagang totoong nangyari sa kanya, kaya siya nagkaganon, ay dahil sa magkaiba nga yung panel na ginamit natin, di ba? Kasi yung kanyang panel ay higher. So nakadesign yung kanyang panel na higher sa open space ng kanyang pin number 9. Open po yun, walang koneksyon. So, nung ikabit natin yung di ba nung una, nung pagsaksak natin, open na siya. Nung unang kabit natin, walang picture. Nung unang kabit mga ka-viewers, tinanggalan ko lang ng sounds, baka tayo makapiright. Ano ba naman yan, nakalimutan. Sorry po. Sorry. Tinanggalan ko na pa ng sounds. Gaya ng sabi ko sa inyo, tayo ay kung pagkabit natin ng kanyang LCD ay blanco. So nasyak tayo pareho kasi alam naman natin na yung LCD yung binili ko ay good. Ngayon, ginawa natin, nag-troubleshoot tayo, tinitignan natin kung bakit blanco, bakit wala siyang picture. Tinistignan natin yung kanyang BGH, present, BGL, present, BCOM, present, DBDD, present. O di ba? Yun lang naman ang mga voltahe na nandun dapat sa top board na present. Pero walang picture. Ngayon, ang ginawa natin, nagkabit tayo ng panibagong board. Gamit pa rin ang kanyang lumang LVDS cord. Gamit pa rin natin ang kanyang lumang LVDS cord, di ba? Pero wala pa rin picture. O di ba? So medyo nag-isip tayo. Ano kayo problema? So nagkabit tayo ulit ng panibagong LVDS cord na ganito. Yung pang-listing natin. Nagka-picture siya, kaya lang pangit ang picture.
O di ba, nakita nyo naman, pangit ang picture. Ngayon, nung titignan natin yung connection nitong LVDS cord na ito, yung kanyang pin number 9 ay open. So walang connection po yon. So kung ibig sabihin kung yung original niyang LCD ang nakakabit kapag ito ang ginagamit dahil open yung kanyang pin number 9 ay gagana. Ang problema pangit kasi yung ginamit kasi natin ng LCD ay pang pinsunik. At ang pampinsunik pala yung kanyang pin number 9 ay may connection na patungo sa ground. So di mga ka-viewers, ngayon nung naglagay tayo ng ganito na mayroon na siyang connection sa pin number 9 na naka-ground at ginabit natin ay okay na yung kanyang picture. Kasi nga ang LCD niya ay magkaiba. Yung LCD niya dati na higher ay open connection yung number 9. Na yung number 9 na yun, pin number 9 ay LVDS select po yun para luminaw yung picture. Open po yung original na LVDS na ito, open. Nakakita tayo ng isang LVDS na galing sa ating lumang baon na mayroong connection yung number 9 na patungo sa ground. At yung kinabit natin dito ay nagiging okay na. So okay na mga ka-viewers, sana may napulot kayong konting kaalaman sa ating pag-repair ng TV, kahit maliit, kahit simple lang, kahit paano ay may na isi-share sa inyo na konting kaalaman mula sa ating konting kaalaman sa pag-repair ng TV. Tayo po mga kabutingting ay hindi master. Hindi po tayo magaling. Marunong lang po tayo gumawa. Pero sabi ng master, dahil ang master po ay mahaba ang buhok, mahaba ang banbasa,